Yo, what's up mga boss? Bagong content. Sana magustuhan nyo yung ganitong klase ng palabas natin. Hindi ito mga video or anime. Ito ay manga. Nahihilig kasi akong magbasa nito ngayon eh. So kayo, ang gagawin nyo na lang, hindi na kayo magbabasa. Makikinig na lang kayo mga boss. At sigurado din naman ako na magugustuhan nyo yung mga ganitong klase ng content natin. Simulan na natin. Let's go! Nagsimula ang kwento sa isang paaralan. Siya si Daegon Kwon. Ang batang ito ay binubuli ng kanyang mga kapwa estudyante. Sinabi ng batang bully na, "Tinamaan ka ba? Pasensya ka na ha. Pinapatamaan ko kasi yung nasa harapan mo." Subalit, wala namang tao sa harapan nito. Tapos ay muling nagbato ng tiyok ang batang bully. Sinabi ni Daegon na, "Maaari bang tumigil ka na?" "Ano?" Sagot naman ng batang bully. Tapos ay lumapit ito at sinabi nito na, "Hoy, ulitin mo nga yung sinabi mo." Sinabi ni Daegon na, "Patuloy mo kasi akong binabato, kaya gusto ko sanang tumigil ka." Tapos ay sinapak siya ng batang bully at sinabi nito na, "Ano ka mo? Wala kang karapatang sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Patawad." Pagmamakaawa naman ni Daegon, sinabi ng batang bully na, "Hindi porke sinabi mong tumigil ako ay titigil na ako. Dapat matuto kang lumugar. Samantala, walang magawa ang ibang estudyante kung hindi ang manood lang." Sinabi ng kasamahan ng batang bully na, "Paparating na ang ating guro." Pagdating nito, nagkaroon ng pag-asa si Daegon. Subalit, wala man lang itong ginawa para pagsabihan ng batang bully. Sinabi nito na, "Magsiupo na kayo at itigil nyo ang mga kalokohan nyo." Nalungkot si Daegon dahil dito. Dahil wala man lang ginawa ang kanilang guro para tulungan siya. Tapos ay may ipinasang maliit na papel ang batang bully at ipinadikit niya ito sa likuran ni Daegon. At ang nakasaad dito ay walang ina. Tapos ay pinagtawanan siya ng mga ito. Habang nagkaklase, naisip ni Daegon na hindi niya pwedeng ipagsabi ito kahit kanino dahil wala man lang pakialam sa kanya ang mga mas nakakatanda at walang kahit na sino ang pwedeng tumulong sa kanya. Pagkatapos ng klase, dumating ang isang batang delinkwente at sinabi nito na, "Sino ang may sigarilyo sa inyo?" "Meron ako," natutuwang sagot naman ng batang bully. Habang ang batang delinkwente naman ay napatingin kay Daegon at sinabi nito na, "Masyado kayong isip bata. Ano ang isinulat nyo dito? Sino ang nagsulat nito?" "Ako ang may gawa niyan," sagot naman ng batang bully. Hindi man lang siya nag-react kahit sinapak ko na siya at wala naman talaga siyang mga magulang. Nagmamalaking banggit pa nito. Nagalit ang batang delinkwente dahil dito. Natakot ang batang bully at sinabi nito na, "Pasensya ka na, hindi naman ikaw ang pinagtatawanan ko." At ito ang nangyari. Ginulpi ng batang delinkwente ang batang bully. At sinabi nito na, "Sa tingin mo ba, nakakatuwa ang ginawa mo? Nakalimutan mo na yata ang lumugar. Porke medyo pinakikisamahan kita. Sa palagay mo ba, espesyal ka na? Ano ang tingin mo sa sarili mo? Isa ka na sa mga nakakataas? Taga-abot lang kita ng yosi. Matuto kang lumugar. Gugulpihin kita kapag nakita kong ginawa mo ulit yan." Dagdag pa nito, ano ang pangalan ng batang yon? Itinuro nito si Daegon Kwon at sinabi nito na walang kahit na sino sa inyo ang manggugulo sa kanya dahil kung hindi, mananagot kayong lahat sa akin. Sinabi ni Daegon sa sarili na nabago ang sitwasyon dahil lang sa mga salita niya. Wala nang manggugulo ulit sa akin. Ang mga bagay na hindi kayang solusyonan ng aming guro, naayos ito ngayon sa isang iglap lang. Sa eskwelahan na to, ang salita ng isang top bully ay ang nagsisilbing batas at may kakayahan itong baguhin ang buhay ng isang tao. Ang bully na nanggugulo sa buhay ko ay baliwala lang sa harap ng isang mas malakas na bully. Magmula nung araw na yon, naging determinado si Daegon Kwon na maging mas malakas kanino man. Nagsimula nitong palakasin ang kanyang pangangatawan at nagbasa ito ng mga libro tungkol sa kung paano ang tamang pakikipaglaban at nanood din ito ng mga palabas tungkol sa martial art. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon ng malaking pagbabago kay Daegon Kwon. Ikinagulat ito ng kanyang mga kapwa mag-aaral dahil bigla itong tumangkad at mas lalong gumwapo. Subalit sa panahong ito, ay kinatatakutan na siya ng mga estudyante. Sinabi ng isa sa mga mag-aaral na, "Huwag kang masyadong lumapit sa kanya dahil ang taong yan ay salot at bully." Dahil magmula nung lumakas si Daegon Kwon, sinabi nito sa sarili na, "Sisiguraduhin ko na wala nang mangmamaliit sa akin." Pinamunuan ni Daegon Kwon ang buong eskwelahan at ang buong distrito at nagawa niya ito sa loob lamang ng maikling panahon.
Pagkatapos ng lahat ng ito ay nag-drop out si Dagon Kun sa hindi pa malamang dahilan at pagkalipas ng 2.5 taon, nagtrabaho si Dagon Kun sa isang convenience store. Samantala, sa Gyeomyong High School naman ay hindi na mapasunod ng mga guro ang mga estudyanteng bully at ang makakapigil lang sa mga ito ay ang mga bully na mas malakas at mas dominante kesa sa kanila. Dahil dito, gumawa ng project ang Local Education Department para mapigilan ang mga estudyanteng bully. Siya si Director Saim Lee at ang project na ito ay kanyang ideya. Ayon dito, palihim silang magpapapasok ng isang malakas na bully para gawing target ang lahat ng bully sa eskwelahan at pasunurin ng mga ito. Sinabi ng isa sa mga namamahala sa eskwelahan na, ang ibig mo bang sabihin, karahasan din ang gagawin mong solusyon para sa isang karahasan? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Subalit, nagustuhan ng chairman ang plano ni Director Lee at sinabi nito na, interesado ako. Dagdag pa nito, may naisip ka na ba kung sinong bully ang ipapasok natin? Sa convenience store naman habang nagtitinda, nag-aaral ng wikang Ingles si Dagon. Subalit, hindi ito makapag-focus dahil napagsabihan ito ng kanyang amo. Sinabi nito sa sarili na, sana pala, tiniis ko na lang ang lahat kesa tumigil sa pag-aaral. Sana may magawa akong ibang bagay para mailabas ko ang stress na to. Sa kalye naman, binubuli ng mga delinkwente ang isang bata at hinihingan nila ito ng pera. Sinabi ng isa sa mga bully na, naghihirap ba kayo? Bakit wala kang pera? Sinabi naman ng bata na, kailangan kong bumili ng pagkain para sa aking ina. Tapos ay pinagtawanan siya ng mga ito. Maya-maya lang, dumating ang leader ng mga bully at sinabi nito na, hoy, tigilan mo na ang bata na yan. Ang mabuti pa, ikuha niyo ako ng sigarilyo. Kaagad naman itong sumunod at sumama din ang kasintahan nito. Pagdating ng dalawa sa convenience store, sinabi ng amo ni Dagon na, ikaw na muna ang bahala dito. May kailangan lang akong gawin. Sumang-ayon naman si Dagon. Tapos ay binati nito ang dalawa. Sinabi ng bully na, bigyan mo kami ng 2 kahang sigarilyo. Subalit, napansin ni Dagon na bata pa lang ang mga ito at halatang high school student. Sinabi nito sa sarili na, hindi ba nila alam na mukha lang silang mga utusan? Sinabi ni Dagon na, maaari ko bang makita ang mga ID nyo? Bakit naman ako magdadala ng ID? Sagot naman nito, basta ibigay mo na lang sa akin ang mga sigarilyo. Sinabi ni Dagon na, hindi pwede. Kung wala kayong ipapakitang ID, maaari na kayong umalis. Sinabi naman ng babae na, ganyan ba sila makipag-usap sa customer? Wala siyang respeto. Sinabi naman ng lalaki na, ang mga walang modong katulad mo ay dapat binubugbog. Naglapag ito ng pera at sinabi nito na, o heto, bilisan mo na. Kagaya ng sinabi ko, kailangan ko munang makita ang mga ID nyo. Sagot naman ni Dagon. Hindi nakinig ang lalaki at nagdagdag pa ito ng 2 alak. Sinabi ng babae na, ang aga pa, iinom ka na? Bakit naman hindi? Sagot naman ng lalaki. Sinabi ni Dagon na, barado ba ang mga tenga mo? Nagalit ang lalaki dahil sa sinabi ni Dagon. At sinabi nito na, gusto mo na bang mamatay? Sa palagay mo ba, may karapatan kang sabihan ako ng ganon? Baka gusto mong basagin ko yung ulo mo. Mula sa pintuan, pinagmamasdan sila ng amo ni Dagon. At sinabi nito na, inulit na naman ng lalaki na yon ang ginawa niya sa akin noon. Kaya pala nagpaalam ito kay Dagon dahil alam nito ang mangyayari. Nagbalak itong tumawag ng pulis, subalit ayaw nitong gumawa ng eksena. Sa huli, napilitan itong lumapit. At sinabi nito na, mawalang galang na, wag nyo sanang mamasamain. Mayroon din kasi tayong ibang customer dito. Kaya kung maaari sana, gawin nyo na lang yan sa labas. Nagulat si Dagon sa sinabi ng kanyang amo. Sinabi nito kay Dagon na, maaari nyo nang ayusin sa labas yan. Ako na muna ang bahala dito hanggang sa makabalik ka. Sinabi ni Dagon sa sarili na, yun lang ba ang masasabi niya sa ganitong sitwasyon? Pagdating sa labas, sinabi ng lalaki na, hoy, ngayon ka mag-angas. Takot ka na siguro no? Dahil nandito na tayo sa labas. Bitawan mo ako, sagot naman ni Dagon. Bibigyan kita ng 3 segundo. Tapos ay tinawanan siya ng babae. At sinabi nito na, 3 segundo daw? Wala yata sa sarili niya to. Ano ang akala mo? Nasa pelikula ka? Tapos ay nagsimula nang magbilang si Dagon. Sinabi ng lalaki na, huwag ka ngang umaastang matigas at takmang sasampalin si Dagon. Subalit, pagkalipas ng 3 segundo, ito ang nangyari. Sa isang iglap lang, tulog ang mayabang na lalaki at ginising na lang siya ng kasama nito. Nang magising ito, tinanong nito sa kasama niyang babae na, ano ang nangyari? Sinabi naman ng babae na, ano ang ibig mong sabihin? Wala kang natatandaan? Nakatulog ka sa isang sampal lang. Talaga ba? Gulat na tanong naman nito. Dagdag pa nito, bakit mukhang okay lang yung lalaki na yon? Sinabi nito kay Dagon na, dinaya mo ko no? Sinuntok mo ko
Noong hindi ako nakatingin, hindi ako matatalo sa isang patas na laban. Tapos ay inutusan nito ang babae para tawagin ang mga kasamahan nila. Subalit, hindi siya maintindihan ng babae dahil pabulong ito kung magsalita. Nagalit ang lalaki at sinabi nito na, "Ang sabi ko, dalhin mo dito ang iba pa nating kasamahan." Nagmamadaling umalis ang babae para tawagin ang mga kasamahan nila. Sinabi nito kay Dagan, "Yari ka ngayon. Hindi ka ba taga dito? Hindi mo ba ako kilala?" Subalit, hindi siya kinikibo ni Dagan. Muling sinabi nito na, "Ang sabi ko, hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam kung sino ako?" Habang sinasabi niya ito, unti-unti itong nakakaramdam ng takot. Hinawakan siya ni Dagan at sinabi nito na, "Ilang taon ka na?" Nakaramdam ng sobrang sakit ang lalaki, kaya napilitan nitong sabihin ng kanyang totoong edad. Ayon dito, siya ay 17 taong gulang pa lamang. Namimilipit sa sakit ang lalaki at sinabi nito na, "Nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Pakiramdam ko, mamamatay ako sa sobrang sakit." Sinabi ni Dagan na, "Kapag bumalik ka ulit dito para bumili ng sigarilyo, gugulpihin kita." Tapos ay dumating na ang mga kasamahan nito kasama ang leader nila. Sinabi ng isa sa mga ito na, "Hoy, bakit ka nakaluhod sa harapan ng lalaki na yan?" Sinabi ni Dagan na, "Ito na ba ang mga kaibigan mo? Marami kayo ha? Ito na ba ang lahat?" Tapos ay lumapit ang isang malaking lalaki at sinabi nito na, "Hoy, part-timer, taga saan kang kupal ka?" Dahil sa sobrang laki at tanda ng itsura, sinabi ni Dagan sa sarili na, "High school ba talaga to? Hindi siguro. Baka tito ito ng isa sa kanila." Tapos ay nagpakilala ang malaking lalaki. Sinabi nito na, "Ako si Daehan O. Nagmula ako sa Neidong High. Hindi ko alam kung sino ka, pero wala na akong paki doon." Tapos ay yakmang sasampalin niya si Dagan. Subalit, ito ang nangyari. Dahil sa bilis ni Dagan, naunahan niya ito. Ayon, tulog ang dambuhala. Gulat na gulat ang babae sa mga pangyayaring ito. Hindi siya makapaniwala na bumagsak si Daehan sa isang sampal lang ni Dagan. Sinabi ni Dagan na, "Hindi ako pwedeng manatili dito ng matagal, kaya lahat kayo, sabay-sabay na kayong umatake." Nagngingit-ngit sa galit ang mga ito at sabay-sabay na sinugod si Dagan. At ito ang nangyari. They call me a god. 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 Mabilis niyang tinalo ang mga ito. At ang isa naman ay nagbabalak umatake mula sa likuran. Subalit, hindi ito nagtagumpay. They call me a god. Sinabi ni Dagan sa leader ng mga ito, "Ikaw na lang ang natitira. Hindi ka ba makikipaglaban?" Hindi kagad nakapagsalita ang lalaki. Dahil nasa isip nito, hindi siya maaaring magkamali dahil isang tao lang ang alam niyang nagtataglay ng ganitong klasing lakas. Tapos ay naglakas loob ito na magtanong kay Dagon at sinabi nito na, "Ikaw ba si Dagon Kwon, yung dating nag-aaral sa Neidong High?" Nagulat din ang babae nang marinig niya ang pangalan ni Dagon at sinabi nito na, "Siya si Dagon Kwon, ang unified leader ng Incheon area." Siya yung lumitaw 2 taon nang nakakalipas noong mga panahon ng kaguluhan sa Incheon area at napagkaisa niya ito sa loob lamang ng 1 linggo. Siya yung lalaki na may sobrang lakas ng kamao at mas nanaisin mo pa na mabaril kaysa makatanggap ng suntok mula sa kanya. Tapos ay humingi ng paumanhin ang leader ng mga delinkwente at sinabi nito na, "Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi kita nakilala kagad at sinisigurado ko na hindi na muling mangyayari ang mga ganitong bagay. Kaya nakikiusap ako, patawarin mo kami." Sinabi ni Dagan na, "Ang dami mong sinasabi, pag-alagala kayo at gumagawa kayo ng gulo. Hindi ba kayo nahihiya?" Muling humingi ng paumanhin ang leader ng mga to at ganun na din ang babae. Tapos ay pinarusahan sila ni Dagan. Kaya dali-dali nilang ginising ang mga natutulog pa na miyembro. Sinabi ni Dagan na, "Kapag bumalik pa kayo sa convenience store at gumawa ulit kayo ng gulo, gugulpihin ko kayong lahat. Nagkakaintindihan ba tayo?" Dagdag pa nito, "Sinasabi ko lang to dahil mga juniors ko kayo, kahit hindi ako nakagraduate." Tapos ay umalis na ito. Habang naglalakad sa isip ni Dagon, sinasabi nito na, "Siraulong mga bata, hindi binibigyan ng panahon ng pag-aaral." Masarap ang pakiramdam ni Dagon ngayon dahil muli nitong naranasan ang makipaglaban. Hindi alam ni Dagon, inaabangan pala siya ni Director Saim Lee at sinabi nito na, "Mawalang galang na, maaari ba kitang makausap kahit ilang minuto lang?" Sinabi ni Dagon na, "Hindi, salamat na lang. Hindi kasi ako relihiyoso." Inakala ni Dagon na mag-aalok ito ng isang Bible study. Sinabi ni Saim Lee na, "Hindi ito kagaya ng iniisip mo. Gusto kitang alokin ng trabaho." Si Dagon Kwon ang napili ni Director Saim Lee
para gawing taga-bully ng mga bully sa eskwelahan. So ayun mga boss, hanggang dito na lang muna ang episode natin, pero mahaba po ito at para sa akin maganda siya kaya ginawa ko siya. Napakaastig at napakaangas ng bida dito mga boss sa mga hindi pa nakakita or nakabasa sa manhwa na to. So ayun lang mga boss, sana magustuhan nyo. Sa mga magpapa-shoutout, comment lang kayo sa comment section natin kasama ang pangalan at lugar nyo mga boss. Okay? And susubukan ko lang muna kung magugustuhan nyo. Kung magugustuhan nyo, itutuloy ko. Okay? Maraming salamat mga bossing. Sana po magustuhan nyo to. Okay, balik tayo sa Balbas in the House.